Good day once again mga kapatid, welcome mo muli, welcome sa ating channel, Eric Amaking. Alright, for this video mga kapatid, kung nakikita nyo po, ayan, may napino o natadtad na po ako dito na kangkong saka yung damo, isang klase po ng damo. Hindi ko po malaman kung ano po talaga eksaktong pangalan ng damong ito. Pero madalas kinakain po ito ng kambing at saka yung mga baka, karabaw. Ayan, tumutubo madalas ito sa gilid ng mga sapa o yung may mga stock water. So yan, kung nakikita nyo po, dalawang sako po ito yung aking hiniwa. Yan po. So sa pagkakataong ito mga kapatid, ipe-ferment naman natin ito gamit itong drum na ito. So kung naalala nyo po yung mga previous vlog ko po, lalo na yung sinundan nito, nakita po natin na yung aking epinermint na ginamitan ko ng molasses saka asin tapos tubig, masama po ang kanyang amoy mga kapatid. Ayan, hindi po maganda yung kanyang amoy. Kaya sa pagkakataong ito, ang gagamitin kong pagpipermint ay gagayahin ko yung pagpermint sa pagkain ng baka. Ayun, ikukumpak lang po sa lagayan, sa storage, ikukumpak tapos pupunuin ng hanggang sa mawala yung hangin talaga. So yan po yung aking gagawin ngayon. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ito na po. Ang ginagawa ko ngayon ay
akin pong isinicure. Kaya sa ganun ay yung wala na pong hangin na makapasok sa loob. Para yung fermentation process ay mananatili po. Yan. Ikot natin sa likod. Ito, gumamit ako ng plastic sa ganun. Plastic o sinupin. Kaya sa ganun ay mag-success po itong ating fermentation process. Ayan, gumamit din tayo ng rubber para masilyo talaga. Liban sa kanyang takip, ayan, naglagay pa po tayo ng sikan silyo o para maging silyado talaga. Ayan na po. So, 2 drum siguro ang mapupuno natin. Natagalan po kami ng konti dahil kanina may bumili po sa akin ng 2 pabo. Ayun, bata pa po. Nabinta ko po yung 2 piraso ng 2,300. At ito, kung nakikita nyo po, ayan, 2 sako, 2 drum po yung ating nagawa. So, para ma-ferment po talaga siya, atin na po itong isi-sealed. Ayan, sa tulong ng rubber. So, takpan natin. Tapos, ito lang muna yung pabigat temporary. Saka ito ang ating gagamitin na pang tawag dito, panghigpit. Ayan. Para masilado po. Ayan. Para yung hangin, yung nasa loob ay hindi makalabas, tapos yung nasa labas hindi makapasok sa loob. So, ayan. Magkaiba na po ito mga kapatid. Hindi na po tayo gumamit ng tubig, asin at saka molasses. Kumbaga, ginaya po natin yung pag-ferment sa pagkain ng kambing at saka baka. Ayan. Susubukan natin kung ano magiging resulta nito. Ngayon ay August 13. So, pagkaraan ng 2 linggo, harvestin na natin ito. So, sa ngayon, magpapakain na tayo doon sa pabo kasi hapon na. Hapon ng pizza. August 13. Tapos ito rin sa kabila. Ayay, wala nang laman. Ubos na yung ating tape. Tsagaan na lang. August 13. Yan. Mga kapatid, binuksan na po natin ito at kinunan. So ngayon, pangalawang bisis na, pangatlo na po. Kahapon ng hapon, kaninang umaga, tapos ngayon. So titingnan natin at aamuyin. Kikita nyo po mga kapatid, yan po yung kanyang hitsura. Tapos yung kanyang amoy mga kapatid, nung unang buksan natin kahapon ay hindi po masyadong lumabas yung kanyang amoy. Pero ngayon, yun talaga, may amoy na po talaga. Pero siguro okay lang naman siguro itong amoy. Yung ibang tao lang ay hindi po talaga nila magugustuhan. Pero para sa akin okay lang naman. Yan, tingnan nyo, pati bata ay nagtatakip. Arte. Siguro na-expose na kasi siya sa hangin mga kapatid nang binuksan kahapon. Ganyan siguro yung prinsipyo. So sa ngayon yan, ako konti lang ating ihahalo kasi kaunti na lang yung aking bagaso at trigo doon. Sa ngayon, marami-rami pa. Kunti na lang yung trigo natin. So ito, dahil kunti na lang yung trigo, bumili ako ng scramble. Susubukan natin ibigay sa kanila na walang halo kung kakain ba sila. So yung iba kumain, tapos yung iba hindi. Ililipat natin doon sa PVC pipe. So ayan po, yung iba kumain, yung iba naman ay hindi. Doon sila kumain mga kapatid sa nalaglag na pagkain ng daga. May daga kasi dito. May kulay puti na mga daga. So ayan, kumakain po yung iba mga kapatid.
Kapatid, ayan na po. Kita nyo naman yung kinuha ko na purong dahon o fermented. Yan, ubos po. Yung may natira, mangilan-ngilan na lamang po. Tapos doon, kinakain din nila. Ayun po, kung nakikita nyo kanina, yung 2 drum na ginawa kong fermented ay wala na po yung tubig na may halong molasses at saka asin. Susubukan po natin mga kapatid na saan po ang walang amoy, yung may molasses na may kasamang asin at tubig, or yung lahat lang po ay dahon na atin pong inilagay sa drum tapos sealed po na walang hangin na makapasok. Obserbahan po natin kung saan po yung mas maganda at saan po yung walang amoy. Pero kita nyo naman kahit mabaho po o may kaunting amoy, kinakain pa naman nila mga kapatid. Pero sa atin lang po bilang tao, lalo na sa iba, hindi po maganda talaga yung amoy. So hanggang dito na lang mga kapatid. Patuloy po ako mag-aaral kung ano po ang mas magandang pakain sa aking pabo na maliit lamang po yung gasto. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay LM Backyard Rabbit Tree. Ayan, shoutout po sa iyo kapatid. Maraming salamat sa patuloy na panunood. At sa gustong magpa-shoutout, just comment down below nang sa ganun ay may shoutout ko po kayo sa next vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa patuloy na pagsubaybay, panunood sa aking vlog. At sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay manotify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!